Samahan niyo po kami sa aming mga pag-aaralan sa umagang ito. Hayaan niyo po na sa pamamagitan ng aming mga aaralin ay mas maunawaan po namin, Panginoon, ang kagandahan ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Help us to understand the role of faith, Lord God, at this very moment. For us to see that we have no part in this salvation, and this faith, Lord God, is our reaction, our renunciation, and our response to what you have done to us. Thank you, Lord God. Sa iyo po lamang ang papuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Yung pong ating mga napag-aralan previously, kung papansinin nyo, babalikan nyo yung mga notes ninyo, pwede natin ma-summarize into 6 parts. Ano yung mga ginawa ni Christ? Kasi yung unang bahagi, dun sa siyam na nauna kong preaching sa inyo about the gospel, it focuses on what Christ have done. Okay? Lahat yun, yung lahat ng pinreach ko, kung hindi nyo napapansin, lahat po yun ay kung ano ang ginawa ni Christ sa ating kaligtasan. Okay? Ano-ano yun? Summary lang po ito. Una, tinupad ni Christ perfectly obeyed the law of God. Kung natatandaan niyo yung preaching ko sa inyo, patungkol kung paano naging righteous si Christ, kaya nga siya yung, perfect sacrifice, kasi He obeyed the law of God. Pangalawa, He satisfied God's justice. Sabi ko sa inyo noon, kaya naging sapat yung kaligtasan natin kasi nasupis. Nakumpleto niya kung ano yung hinihingi ni God. Di ba sabi ko sa inyo, sino dapat ang reference? Yung bang nagluluto o yung kakain? Yung kakain, di ba? Halimbawa, magluluto, ipagluluto nyo, halimbawa, ang presidente. Ang masusunod ba ay yung panlasa nyo o kung ano yung gusto niya? Nag-example ko pa sa inyo, sinigang, di ba? Halimbawa, ang gusto pala ng ipagluluto nyo, asin kilig. Gusto nyo sinigang, yung medyo maalat-alat. Hindi pwede. Kailangan sundin nyo kung ano yung gusto nung kakain. Siya yung kakain Si God, ganun din. Merong pamantayan si God. Ang justice ni God, kailangan may mamatay. Kailangan mamatay. At yung mamamatay na yun, dapat walang kasalanan. Siya yung pwedeng magsupis lang. Or else, impyerno tayo. Yun lang yun. Impyerno, o kung merong ayaw yung mapunta ng impyerno, dapat may pamalit. So, yung naging kapalit, si Jesus Christ. Kaya, He lived perfectly the law. Pangalawa, inubos niya yung galit ng Diyos. Kaya nga yung sinabi, naalala niyo, yung diniskas yung cup of wrath? Father, if it is possible to take this cup. Naalala niyo yun? Hindi siya natatakot na pagmamatay siya. Natatakot siya na magalit sa kanya si God. Yung cup of wrath. Ano pa? Yun yung pangatlo. Yung pangatlo, hindi lang niya nasatisfy yung justice, but He exhausted the wrath of God. Inubos. Kumbaga, hanggang sa huling patak ng galit ng Diyos na ibuhos na kay Jesus Christ doon sa cross. Okay? Hanggang sa huli. Kaya nga, nung diniscuss ko rin sa inyo, kung natatandaan ninyo, nung Monday, Thursday, diniscuss ko sa inyo na yung cup, yung bowl ng wrath, bakit yun binanggit sa Revelation? Ibubuhos yun ng Panginoon dahil galit siya sa mga makasalanan. Ganun katindi yung kanyang galit. Bubuhos na yun. Kasi, yung mga Christians, we are already what? Saved na tayo. Yung galit na yun, it's not for you. It's for the world. Diba? Kaya magdadanas talaga yung mundong to ng wrath. Yun. Pang-apat na ginawa ni Christ, He removed our sins. Kaya nagkaroon ng pagkakapalit. Kung natatandaan ninyo, yung righteousness niya napunta sa atin, yung sin natin napunta sa Kanya. Nagkaroon ng palit. He removed our sins. Okay? Panglima, He redeemed us from the curse of God. Kasi sabi, He became a curse. Kung natatandaan niyo yan, pinrich ko rin yan, that He became a curse.
Siya mismo yung sinumpa. Okay? Nawala na yung sumpa sa atin, kaya nga, kompleto yung salvation natin. Yung salvation natin, hindi lang sa kung kailan ka tumanggap kay Christ o kailan ka na-save, kundi hanggang sa pagbalik ni Christ, kompleto yung salvation mo. Fully served. Okay? Kompleto siya. Pang-anim, magkahuli-hulian, nung na-discuss ko yung ransom, nagkaroon tayo ng reconciliation or He reconciled us to God. Diba? Na-discuss ko sa inyo yung ransom, na ang term natin ng ransom, yung offended, siya yung nagbibigay ng ransom doon sa offender. Pero kay God, the offender, parang ikaw na yung na-kidnap kasi tapos ikaw pa yung bibigay ng ransom. Ito, walang kasalanan, walang kinalaman si God, tapos siya yung nagbigay ng ransom para doon sa mga nag-offend sa Kanya. At ang tinubos, yung nag-offend. Yung nag-offend, yung tinubos niya. Sa ransom kasi natin, babayaran mo yung offender. Sa Kanya, ang binayaran, the offender. Offender na nga eh. Siya na nga may kasalanan, siya pa yung tinubos. Hindi lang siya binayaran, hindi lang siya nagkaroon ng benefit, but siya mismo yung nawalang sala. Yun yung kaibahan. So, nagkaroon tayo ng reconciliation with God. So, dyan nasa-summarize yung unang mga na-discuss ko sa inyo. Ganon kalawak yung ginawa ni Christ para sa atin. Kaya yung salvation nyo, yung salvation natin, hindi po yan basta-basta. Ngayon, ang gusto kong i-discuss sa inyo ngayong umaga, bukod doon sa binasa natin sa Romans, gusto ko rin maintindihan ninyo yung role of faith. Okay? Punta tayo sa Romans 3, verse 21 hanggang 26. Romans chapter 3. Lagi nyo ito nababasa, pero gusto ko maintindihan nyo rin yung lawak niyan. Romans chapter 3, 21 hanggang 26. Ito po ang sinasabi. Ang sabi dito, but now, the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. For all have sinned and fall short to the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood, and to be received by faith. This is what? To show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Paano ba talaga nasa-save ang tao at ano ang role ng faith? Nilinaw ko sa inyo that we are saved by grace through faith. Kaso, nawawala sa atin madalas yung word na by grace. Para kang lumalabas, we are saved by faith. Hindi nyo napapansin na iniisip ninyo, kaya kayo naliligtas dahil nanampalataya kayo. Tama? Kaya nga lagi ang tanong, paano ka na-save? Kasi tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi napapansin ng tao that he is claiming, ang kiniklaim niya na siya ay naligtas dahil sa siya ay nanampalataya. Pero hindi yun ang sinasabi ng scriptures. Okay? What Romans chapter 3, 21 to 26 says that the righteousness has been done by God. Ginawa na ni Kristo yung pagtupad sa kautusan. Kasi nga, walang pwedeng makagawa ng kautusan. Yung diniscuss ko sa inyo, ng previous sa first 9 preachings ko, sinamarize ko yun sa 6 kanina. Sabi ko sa inyo, kung totalin natin lahat yan, in short, ginawa ni Christ lahat. Yes or no?
tinapos ni Christ lahat. Tinupad niya ang kautusan, namatay siya para sa atin, tinupad niya lahat. Kinumpleto niya. Okay? Kinumpleto niya yung requirement para magkaroon tayo ng salvation. Ngayon, what is the role of faith? Okay? What is the role of faith? Yung faith po, ang sabi ng verse 24 na Romans 3, and are justified by His grace as a gift. Ibig sabihin, yung kaligtasan, yung justification, kasi ganito lang yan eh. Ano ba ibig sabihin ng save? Ng salvation? Para magkaliwanagan na nga tayo. Ano ho ba ibig sabihin ng ligtas kayo? Madalas inaamin nyo, ligtas kayo, pero hindi nyo alam kung ano ibig sabihin. Ano ibig sabihin ligtas kayo? Ligtas saan? Bakit kayo ligtas sa wrath of God? Bakit kayo ligtas sa impyerno? At bakit kayo pupunta sa kung saan siya nandoon? Kasi you are what? Ha? Kaya nga, ano nga yung meaning ng save? We are what? Technically kasi may penalty. Tama? Ligtas tayo saan? Sa penalty na yon. Bakit tayo naligtas sa penalty? Sa penalty. Paano tayo naligtas sa penalty? Tapos ano ka? Nung namatay si Christ sa anong naging ano ka? Ano nangyari sa'yo? Kung titingnan ninyo sa terminology ng kulungan, ano ka? Pinalaya or pinawalang sala. Yun ang ibig sabihin ng salvation. Kaya tayo nagkaroon ng salvation kasi ikaw ay pinawalang sala. Sa English, ano yun? Ano yung terminology na ginagamit ng mga pastor dyan? We are justified. Diba? Pinawalang sala. Kumbaga, hindi ka na tinitingnan ng Diyos na may kasalanan. So, paano tayo na-justified? Because we believe? Hindi. Tingnan niyo yung Romans 3:24. And we are are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. So, asan dyan ang faith? Wala. Kaya kabulaanan yung sinasabi na panampalatayanan mo lang, maliligtas ka. What is the role of faith? Ang pananampalatayanan mo ay hindi pamamaraan or entrance or susi para ka masave. You are saved. Ililigtas ka ni God whether you will believe or not. Yun ang yun ang gusto ko munang makita nyo. Dahil, kung naalala ninyo nung diniscuss ko noong nakaraan, sa Romans chapter 5, sinabi doon, sinave tayo kailan? While we were still enemies. Kaaway pa lang tayo, sinave na tayo. Tama, mali? So, hindi susi yung faith. Kasi gano'n nangyayari. Parang, manampalataya ka. You will be saved. No? Sinave tayo kahit na hindi ka pa nananampalataya. Okay? At sabi dito, it is by grace. Ginawa yun ni Christ. Kaya nga, kailan pa pinlano yung kaligtasan mo? Before the world began. Ngayon, saan papasok yung faith? Faith. Ang sabi dito. Basahin natin. We are justified by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as propitiation of His blood, by His blood, to be received by faith. So what's the role of faith? What is the role of faith pala? Ano pala ang ginagawa ng faith? Nabasa niyo po ba? Sabi ng verse 25.
whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. Therefore, faith is not a or an ingredient of salvation. But what? Faith is what? Is the result? Result ba? Anong tamang word dyan? Ano po kay Jerry? Oo nga. It is, tinan nyo yung verse 25. Ginawa daw ni God. Tapos, to be received by faith. So, what is faith? Therefore, in the salvation. Very good. Faith is our response of the salvation that has been done to us. It is our reaction. Tandaan ninyo, if you would understand, ang sabi ng Panginoong Yesus, meron pa akong tupa na wala sa kawan na ito. Ano gagawin niya? Hahanapin niya. Yung bang tupang yun, magiging tupa pa lang ba niya o kanya na? Kanya na. Sabi pa dun sa isang parable, meron daw isang lalaki na merong 100 sheep. Okay? 99 nandun na. Nawawala yung isa. Yung bang tupang yun, magiging kanya pa lang o kanya na? Kanya na. Sa simula pa lang tapos na. The event is finished already. Okay? What faith role is, ang role ng faith is just the reaction of the one that God saved. Hindi siya ingredient. Kaya maling-mali yung tinuturo ng maraming evangelical born-again Christians. Manampalataya ka para ka maligtas. Mali! Panampalataya mong iniligtas ka ng Panginoon. That's the right term. Hindi dapat manampalataya ka para maligtas. Hindi ka maliligtas dahil mananampalataya ka. Kaya ka nanampalataya dahil iniligtas ka. So receive it. Kaya nga sa John chapter 1 verse 12, pakibasa nyo nga. See? Does it says accept Him? What's the difference between accept and receive? Anong pagkakaiba na accept sa receive? Ano ba, Tiden? Kapag accept, ano? Tinanggap? Yung receive, tinanggap mo rin yun eh. Okay. Ano ang main difference ng accept sa receive? Very good. Sabi ni Meg, pakinggan nyo kapag accept, pwede mo tanggihan. Will you accept it or not? Wala kang karapatan doon. Pero yung receive, wala kang karapatan. Regalo nga eh. Ang gift po ba, ina-accept o nire-receive? Kahit ayaw nyo pa nung gift na yon, dahil gift yon, you have no choice but to receive it. Ngayon, sa ating mga tao, syempre, pag hindi mo nagustuhan, hindi mo nagustuhan. Di ba? Pero wala kang karapatang tanggihan yung gift yun. Yung faith, ang role niyan is for you to respond to what the gift that God has given us. Lumilinaw ho ba yung salvation nyo o lumalabo? Nagbigay linaw ho ba itong dinidiscuss natin o naguluhan kayo lalo? Your faith has no merit before God. Bakit ang dami-daming nananampalataya? Sila ba may pananampalataya o wala? Meron. Natatandaan ninyo, mga demonyo, may faith din eh. Naniniwala nga sila, nakakatalpa, sabi ng scriptures, di ba? Nakakatalpa sila. Nangangatog pa raw yung mga demonyo. Pero, are they saved? No. Are they saved? No. Do they have faith? Yes. How come? Because they are not saved by God. Yung pagpagpapinitensya, faith yun, yes. Naniniwala sila na yung kanilang ginagawa may merit. Faith yun.
Di ba? Kaya nga nagkakandamatay-matay sila dun sa pagpupursisyon nila eh. Sa Nazareno, di ba? Nagkakandaluhod sila dun sa Quiapo, sa Baclaran, lumalakad sila ng paluhod. Faith yun. Pero do they have salvation? No. Why? Because God didn't save them. Because salvation is a gift. Therefore, what is faith? Faith is the response. Okay? That is the proof na ikaw nga ay ligtas. Isang palatandaan na totoong niligtas ka. Kaya ang tanong, Pastor, ang isang Kristiyano ho ba, nagkakaroon talaga ng faith? Yes. Magkakaroon siya ng faith for sure. Bakit? Kasi niligtas siya eh. Tingnan nyo, naguluhan tayo? O hindi. So, does the Romans give you clarity? Grabe nga yan kung iintindihin nyo lang. Ang problema kasi hindi natin to madalas inuunawa. Madalas kasi, kung ano yung iniisip natin, ang religion sa mundo, ganito lang ang pamantayan. Do something, benefit. Do something, you will have the benefit. Laging ganun. Gawin mo to, may benefit ka. Alam niyo yung Ganges River sa India? Merong isang river sa India kung saan iniisip nila na yung river na yun ang siyang magtutulay sa kanila from the real life to the spiritual life. Kaya every year, lahat ng mga Hindu, nagpupunta sila doon to wash themselves. Nakakatawa kasi they think that that river is pure. Madalas kasi pinipicture yan sa Discovery Channel, sa National Geographic. Pero pag nakita nyo yung river na yun, putik na! Putik siya. Itsura niya, brown. Pero nandun naliligo lahat. Okay? Kaya sila naliligo lahat doon kasi yun yung kanilang pang-purify. Kumukuha pa nga sila ng ng tubig. Tapos, sinasama nila yun sa kanilang inumin para maging purification. Tapos, they believe in cremation na ang gagawin nila, pag namatay ang isang tao, yung abo ng kanilang mga namatay, tinatapon nila sa Ganges River. Tapos iinumin nila. Pinaliliguan nila. Iinumin nila yun. Ito yung worst. Yung iba na hindi naniniwala sa cremation, tinatapon yung kanilang mga bangkay doon sa mismong river. Yun yung faith nila. Ganon yung kanilang merit-demerit thinking. Hindi nalalayo sa pananiwala ng iba. If you would understand the thinking of Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo is, umanib ka sa tamang iglesia. Okay? Merit, you will be saved. Hindi na lalayo sa iglesia ng Diyos, iglesia ng Diyos ADD, ang dating daan. Okay? Okay? Ang naka-register kasi sa SEC, iglesia ng Diyos. Naniniwala din si Eli Soriano na kailangan mo magpa-member sa kanila. One true church. Kasi sa iglesia ni Cristo, ito pagkakaiba na ng dalawa. Sa iglesia ni Cristo, pwede ka sa lokal. Okay? Hindi sa main. Pwede ka pumunta sa lokal. Ang dating daan, si Eli Soriano, you should go to the main church kasi one church lang. Saan yun? Sa Apalit. Okay? Apalit, Pampanga. Kaya malaki yung place nila doon, lumang sila malaking place. Yung mga lokal na nakikita nyo, hindi yan church. Hindi yan church. Okay? That is for the indoctrination purposes. Pag pupunta dyan, mga baguhan lang. Tuturuan lang dyan. Ngayon, pag nadoktrinahan na, diretso kayo papuntang Apalit. Doon kayo lagi magsasama-sama. Yun yung paniniwala nila. Anong benefit mo? You will be saved. Ang doktrina na nasa utak ng lahat ng religion, do something, you will be saved. Do something, you will be saved. Sa scriptures, you can't do anything. Okay? So what is faith?
Faith is your response. Dahil sa sinave ka ni God, panampalatayanan mo yun na sinave ka. So does faith give you merit? No. No. Yung lalaki dun sa cross, naniwala ba siya na isa-save siya? Hindi. Ito isang mabigat na doon, na proof doon, na nililigtas ng Panginoon. Yung lalaki ba sa cross, may faith na ililigtas siya? Tinanggap ba niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Balikan niyo yun. Ano yung discussion nila nung pinangalanan nila yan si Dimas daw yun Ano sabi ni Hestas? Ano sabi ni Hestas? Ligtas mo sarili mo, ligtas mo na rin kami. Ano sabi ni Dimas? Di ka ba natatakot sa sinasabi mo? Wala siyang kasalanan, pero tayo meron. Naniwala, meron ba siya pananampalataya bilang tagapagligtas si Jesus? Wala. Naniniwala lang siya, walang kasalanan si Jesus. Ano sabi niya kay Jesus? Pwede ba alalahanin mo ako kapag naghahari ka na? Nag-pray ba siya ng prayer of acceptance? Wala. Tinanggap ba niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Wala. Ang sabi niya lang, pwede ba? Pagka-king ka na, maalala mo man lang na minsan, makwento mo man lang. Nung pinako ako, may nakasama ako dun sa kabila na naniniwala sa akin na wala akong kasalanan. Yun lang yung hiningi ng lalaki. Ano sabi ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Ano ang merit ng lalaki? Wala. Zero. So where's the faith there? Faith is after. Naniniwala ako na yung lalaki yun, nanampalataya siya, pagkatapos nung sinabi ni Jesus. Tama? Kailan lang siya mananampalataya nun? Bago sinabi ni Jesus? Nakita ni Jesus na nananampalataya siya? Nakita ni Jesus, naniniwala siya, wala siyang kasalanan. Pero walang sinabi doon na nananampalataya yung lalaki na ililigtas siya. Mas nananampalataya pa nga si Hestas Ano sabi ni Hestas? Ligtas mo kami. Iniisip ni Hestas, pwede siyang iligtas. Paano yun? Kung susukatin ninyo kung sino yung may merit doon, dapat si Hestas. Pero hindi siya yung sinave. Yung isa. Tapos sasabi niya ba, alalahanin mo lang ako. Yun lang. Sabi ni Jesus, today will be with me in paradise. Naniniwala ako na ang faith doon pumasok after. Nung sinabi ni Jesus na, ngayon din sasama kita sa paraiso, natuwa yung lalaki, probably. Mamatay man siya, okay na siya doon. This is the big thing na hindi iniintindi at hindi binibigyan ng value ng maraming quote-unquote Christians. You have no merit in your salvation. Even the faith. Even your faith. Walang value yan. Faith will just come when you are regenerated. Okay? Hindi yan nabanggit dito, pero ang mangyayari muna, dun sa lunes na diniscuss ko sa inyo sa order of salvation, bago kayo magkaroon ng pananampalataya, bubuhayin muna tayo ng Panginoon. Spiritually, yun yung sinasabi kay Nicodemo that you must be born again. Kaya po, ang tao ay nagkakaroon ng repentance at faith. It comes side by side. Maybe faith muna bago ka mag-repent. Maybe repent muna bago ka mag-faith. Or maybe sabay silang mangyayari. Basta that will come after you were being regenerated. Kung kailan ka tatawagin. Ngayon, ang tanong, Pastor, kailan nangyayari yung pagtawag? Doon tayo papasok sa binasa natin kanina. Romans chapter 10.
For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ibig sabihin, lahat ng tumatawag ay ligtas, may kaligtasan. Yes or no? Lahat ng totoong tumatawag sa Panginoon, lahat ng totoong nakikipag-communicate kay God, may salvation. Yung totoong nakikipag-communicate. Yung tipong kapag nag-pray siya, Ama, sasagot si Father, Anak. Naiintindihan niyo ako when I say that? Kasi hindi lahat na nagpe-pray ay totoo. Tama? Kasi hindi totoo yung sinasabi nila. Di ba sa kapag Lenten season, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Mali. Hindi totoo lahat ng anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos lang ay yung mga niligtas niya, yung Kanya, yun lang yun. Even those who call Him Lord, Lord, merong mga tatawag pa nga pero hindi pa rin. So, yung sinabi ng 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ibig sabihin, lahat ng totoo na sa Kanya, tumatawag sa Kanya, nakikipag-communicate sa Kanya, may kaligtasan. Yes or no? Okay. Paano yun? How then they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him whom they have never heard? And how they are to hear without someone preaching? And how they are to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful is the feet of those who preach the good news. Madalas ginagamit yan kapag preaching patungkol sa evangelism. Okay? There are 4 things that you should see here. 4 verbs na ginamit dyan. Number 1, calling. Pangalawa, believing. Pangatlo, hearing. Pangapat, preaching. Calling, believing, hearing, preaching. Okay? Those are the 4 verbs na importanteng makita nyo dyan. Ang end result ay calling. Ang end result ay meron siyang relationship with God, calling to God. Okay? Pero saan yan magsisimula? Sa calling ba? That is the problem. Kasi iniisip ng marami, you should call unto God to be saved. Mali. End result is the calling. That is your response to God. What is the basic or ano yung prerequisite? Babalik na rin natin yung equation. Kasi dito, ang sabi dyan, calling, tapos susunod, believing, hearing, preaching. Pero kung titingnan ninyo yung flow of sentence, lagi siyang pabalik. Paano magkakaroon yung calling? Paano siya tatawag kung hindi pa siya naniniwala? So, kailangan mo na siyang maniwala. Paano siya maniniwala kung wala pa siyang naririnig? Paano naman siya makakarinig kung walang nangangaral? So, saan nagsisimula ang lahat? Preaching. Ano yung dapat pinipreach? Ano yung dapat ipinipreach? Anong sabi? Tingnan niyo yung verse 16 and 17. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us. Verse 17. So faith cometh from hearing, and hearing through the word of Christ. Yung calling ba ay coming from faith? Hindi. Calling is because you believe. You believe because you heard. You heard because someone preached. Preach what? Anong pinreach? Is it says here that you should have your faith? Or ang pinipreach dito ay word of Christ na sinasabi, it's about Christ. Yung word dyan, hindi yung mga sinabi ni Christ. Word about Christ. Hindi word that Christ has said, but words about Christ.
Yan yung verse 18, pag tinuloy natin ha. But I ask, have they not heard? Indeed they have. For their voice has gone out to all the earth and their words to the ends of the world. But I ask, did not Israel not understand? First Moses said, I will make you jealous for those who are not a nation, with foolish nation, I will make you angry. Ang dinidiscuss dito ni Paul, yung mga pinangaralan at nakakaintindi ng word na sinasabi nila, hindi nila naintindihan kasi naniniwala sila that they have merit for this salvation. Nananampalataya kami sa Diyos. Meron kaming mga ginagawa. Meron kaming traditions. This is the manifestation of our faith. Anong sabi ni Paul sa kanila? Wala kayong salvation. Kasi it's all about Christ. Salvation is all about Christ. Yung salvation, yung pagtupad doon sa kautusan ni Moses, ay ginawa lahat ni Christ yun. So ano lang ang gagawin natin? Respond. Mag-respond ka lang. Kasi tinapos niya na yun, sinave ka na. So your response has no merit. Parang ganito lang yan eh. Binigyan kayo ng free entrance or passes sa palabas na Fast and the Furious 7. Okay? Pero, may specific date. Okay? Ang specific date niyan is April 21. Okay? Yun lang. April 21, 3 o'clock lang. Special screening para sa'yo. Walang ibang manonood doon, kundi ikaw. Okay? Kompleto with popcorn, kung gusto mo soft drinks or iced tea, kompleto siya, bibigyan ka. Exclusive, black screening, sa'yo lang yun. April 21, 3 p.m. For you. Ticket. Ngayon, kung pupuntahan mo yun o hindi, may manonood ba doon o wala? Yung para sa'yo ba, ay pwedeng mapunta sa iba? Hindi. Bakit? Sa'yo yun eh. It is already done. Salvation is already done. Wala kang part doon. Ang gagawin mo lang is to respond. And that respond doesn't give any merit at all. Okay? Yun din yung maganda doon. Kasi even our faith is a gift. Dahil sa ang tao ay naturally, hindi yan magbibilib kay God. Anong ginawa ni God? Ni-regenerate muna ang tao. Tandaan niyo, patay ang tao. He will not respond. Okay? He will not respond. Nakakita na ba kayo ng patay na nag-respond? Pag nakakita kayo ng patay na nag-respond, ano gagawin niyo? Ay, bakit niyo kami iniwan? Pag gumilat yung patay, ano gagawin niyo? Sumagot na lang, hindi anak, huwag kang mag-alala, isasama kita. Ano mangyayari? Ano gagawin nyo? Patay, nandun sa kabao. Uso ngayon yung uso ngayon yung burol na walang cover, di ba? Ito na, sa mga sosyal, sa mga mayayaman. Usually walang cover. Kaya kung may cover man sa lamin, hindi na siya yung kahoy na nakakalahati or yung hindi, takip na gano'n. Usually, ang style ngayon, although kabao siya, merong salamin na pabilog. Di ba? Parang oh, kay Mami Biggs, tama. Kay Mami Biggs, ganun yung di ba? May cover siya na parang glass. Halimbawa, iyak kayo ng iyak doon. Tapos biglang dumilat. Ano kaya respond nyo? Ano nangyayari? Magtatakbuhan kayo siyempre. Di ba? Tayo, the man, ang sabi ng scriptures, we are spiritually dead. Hindi tayo pwedeng mag-respond unless buhayin tayo. Kaya yung response ninyo, hindi rin inyo galing technically.
Kanino galing? Kay God. Yun yung diniscuss ko sa inyo about resurrection. Di ba? Yung resurrection, hindi lang body eh. Inuna munang i-resurrect sa atin yung spirit. Di ba? Binuhay muna tayo. Kasi nung kay Adan, sabi ng Romans 5, death daw comes to man because of kanino? Kanino? Sino may kasalanan? Sino unang may kagagawan kung bakit tayo lahat spiritually dead? Adam. Kagagawan niya. Dahil doon, lahat ng sinilang na tao spiritually dead because of sin. Okay? Ngayon, anong kailangan? Ma-born again, sabi ni Nicodemus. So, pag binorn again ka, what will happen? You will respond. Kaya yung kaligtasan ninyo, it's not yours. Kaya it is a free gift. Kasi even your response came from God. Okay? So, ang role ng faith, kaya nga yung faith ninyo, may content. Kasi ninyo yung faith ngayon. Panampalatayaan mo lang, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Anong content? Anong content nun? Ang gusto lang sabihin, kailangan lang mapunta lang sa langit, mawala lang yung penalty. Nandun ba yung content na namatay si Christ para sa iyo, para i-exhaust yung kanyang galit, yung galit ng Panginoon? Wala. Okay? So, faith, in short, is what? Okay? Faith can be categorized into two. Number one, renunciation. This is your response. When you say renunciation, ano ibig sabihin? You are saying, yeah? You are saying, opo, tinatanggap ko po. Renunciation. Pangalawa, faith is your reliance. Kasi nga, hindi mo pwedeng iligtas yung sarili mo, kaya nananampalataya ka na niligtas ka. And that doesn't give you anything. Kasi, yung kaligtasan mo tapos na. So, nananampalataya ka lang na niligtas ka. In fact, may mga times na nagda-doubt kayo. Tama? Amen. And praise God that you are having those doubts sometimes. Because that is a proof that you are still having your true faith. Kasi, if you are not having any doubts anymore, baka hindi faith yun, baka pride yun. Kaya kailangan nating ma-consummate talaga yung salvation natin para mawala na yung doubt mo yun. There are times that doubts came. Kaya hindi nakabase sa ating faith yung ating kaligtasan. Okay? So I have 3 questions para magtapos, para sa ating application. Malinaw po ba yung faith? Ano yun? Response, or it is our renunciation, response. Pangalawang faith is what? Reliance. It's our reliance. Nagre-rely tayo kay God dahil niligtas siya tayo. I have 3 questions to you, and this should be our application this morning. Number 1, do I have a right relationship with God based on what Jesus has done? Meron ba akong tamang relationship kay God dahil sa ginawa ni Christ? Madalas, ang iniisip ng marami, kaya siya may relationship kay God dahil sa siya ay nag-decide. That's wrong. Kaya ka mayroong relationship kay God dahil sa lahat ng ginawa ni Christ. And not based on your decision. Number 2, am I trusting Christ for my salvation? Am I trusting Christ for my salvation? Nagre-rely ka ba talaga kay Christ? O iniisip mo na kaya ka nag-stay dyan kasi faithful ka. Nag-decide ka kasi. It is a wise decision. Pangatlong question. Do I enjoy the reality of Christ's salvation for me?
do I enjoy the reality of salvation that Christ has done for me. Napakaganda ng kaligtasan ginawa ng Diyos sa atin. It's not because of you, nor your faith. Huwag niyong ipagmalaki yung faith ninyo. Because your faith is also a gift. Your faith is just because you responded to what God has done. Salvation is already finished. Your faith is just a response. Okay po? Kung yung mga tanong ko sa inyo kanina, ang sagot nyo ay yes. Praise God. But, kung ang sagot nyo, isa man doon ay no, well, you have a big problem in your understanding to salvation. Kung hindi mo naiintindihan na meron kang relationship dahil sa righteousness na ginawa ni Christ, kung hindi ka nagre-rely doon sa ginawa ni Christ sa salvation para sa iyo, at hindi mo na i-enjoy yung salvation na yan dahil sa si Christ lang ang siyang may karapatan doon o may kagagawan doon, may problema po yung inyong understanding ng gospel. You should understand that your faith is not yours. Okay? So tayo po tayong lahat. Let's pray. God, we thank you for the salvation that you have given us. Father, and even the role of faith, Lord, it's not in our capacity. In fact, Lord, even this faith was given by you, Lord God, when you regenerated us. And we thank you because the salvation is already finished. And the only thing that we do is to respond to what you have done, Lord God. What Christ has done on the cross, and what Christ has done in everything for us to be considered righteous and justified before you, O Father. I pray, Lord God, dalangin ko po na maintindihan ito ng bawat isa. Sa gayon, Panginoon, ang aming kaligtasan ay ma-enjoy namin ng gusto para mas maintindihan namin, Panginoon, ang kaligtasan ito ay hindi kami nagkaroon kahit gaano man katiting na parte, maging ang aming pananampalataya. Thank you, Lord God. Salamat po sa iyo. I pray, Lord God, for the understanding of everyone. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan. Ang pananampalataya po namin ito, Panginoon, ay nagmumula rin sa iyo. Salamat po rin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, at tagapagligtas. Amen.